1,014 na PNP personnel ipinakalat sa BPSF sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Unang araw ng BPSF, dinagsa. DTI 12 nakiisa sa BPSF sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Pebrero 26, taon 2024. 1,014 na PNP personnel ipinakalat sa Bagong Pilipinas Service Fair sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito ang una. Sa paghahanda ng Bagong Pilipinas Service Fair noong ika-24 ng Pebrero taong kasalukuyan na kung saan nagkaroon ng ceremonial send-off para sa mga magbabantay na ginanap sa SKPPO New Admin Building, Camp Colonel Amando M. Dumlao Sr. sa bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat. Pinangunahan ni Police Colonel Christopher M. Bermudez, Provincial Director, kasama ang 1,104 na mga pulis na itatalaga na mula pa sa Regional Headquarters, Sultan Kudarat Provincial Police Office, South Cotabato Provincial Police Office, Cotabato Provincial Police Office, RMFB 12, SKPECU, RMDU 12, RLO 12 at SKHPT. Ang naturang mga pulis ay itatalaga para mapalakas ang seguridad ng Bagong Pilipinas Service Fair na magbibigay ng serbisyo mula sa 52 mga sangay ng pamahalaan na gaganapin sa Sultan Kudarat Gymnasium and Sports Complex na nagsimula sa ika-25 hanggang 26 ng Pebrero taong kasalukuyan na dadaluhan ng nasa 150,000 katao. Sa gabay ni Police Colonel Bermudez, inimok nito ang mga kapulisan na magbabantay na gawin nila ang kanilang tungkulin bilang lingkod bayan at manatili ang profesionalismo, kabutihan at bantayan ang kaligtasan maging mga kababayan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Unang araw ng Bagong Pilipinas Service Fair, dinagsa. Narito ang ula. Nagsa ni puwersa ang pamahalaang nasyonal at lokal na pamahalaan sa paglalaan ng 329 na iba't ibang government services mula sa 55 na government line agencies kung saan abot sa 1.2 billion pesos na halaga ng projects at programs ang ipapamahagi sa mga tao sa loob ng 2 araw na aktibidad mula ika-25 hanggang 26 ng Pebrero taong kasalukuyan sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Alisaki Mangudadato na ramdam ng lalawigan ng Sultan Kudarat ang pagmamahal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa Bagong Pilipinas, binibigyang diin ang pagkakaisa kung saan suportado ng gobernador ang hakbang ng pamahalaan
na United Philippines na hindi mahihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Dumalo sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ang nasa 55 kongresista sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Sa tala ng mga kaukulan, nasa mahigit 30,000 ang nakiisa sa aktibidad na kasama ang mga nakakuha ng mga serbisyo ng pamahalaan. At sa gabi, dinagsari ng pasasalamat concert na tampok sina Poo, Joseph Marco, Angeline Quinto, Glock 9, Flo G at Huska Klee. Hindi rin pinalampas sa mga dumalo ang 35 minuto na fireworks at paraffol ang mga binibigay na motorsiklo, TV, refrigerator at mga gamit sa bahay. Ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa lalawigan ng Sultan Kudarat ang pinakamalaki na serbisyo fair sa kasalukuyan na pang-12 sa buong bansa at kauna-unahan sa Mindanao. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, DTI 12 nakiisa sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito ang ulat. Nakiisa ang Department of Trade and Industry o DTI Region 12 sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair o BPSF na ginaganap kahapon hanggang ngayong araw sa Kapitolyo ng lalawigan ng Sultan Kudarat sa bayan ng Isulan. Pinangunahan ni Jose Edgardo Sunico, Undersecretary ng DTI's Communications Office, ang grupo ng DTI 12 sa aktibidad ng Serbisyo Fair. Ang pagdalo ni Sunico sa aktibidad ay nagpapakita ng serbisyo ang ahensya sa pagbibigay ng kanilang mga programa at serbisyo sa mga mamamayan ng Rehiyong 12. Ilan sa mga serbisyo na ibinigay ng DTI sa aktibidad ay ang pagpapatala ng kanilang negosyo at Micro Business Enterprise o BMBE registration, one-on-one business mentoring at konsultasyon, consumer education at advocacy campaigns para sa batas ng patas na pangangalakal. Nagkaroon din ng DTI's Diskwento Caravan na bukas sa lahat para sa bilihin na mura at may diskwento na nandoon din ang One Town, One Program o OTOP. Mini fair na binida ang mga produkto ng lokal na entrepreneurs sa inilabas na balita ng Philippine Information Agency ayon kay Sophonias Gabonada Jr., BPSF Lead National Secretariat, na ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ang pinakamalaking serbisyo fair sa ngayon dahil meron itong inilaan na 1.2 billion pesos na halaga ng programa at serbisyo. Sa halagang ito, kasama na ang 200 milyong piso na cash assistance sa mga nangangailangan na naninirahan sa lalawigan ng Sultan Kudarat at sa mga karatig lalawigan ng lungsod. Na-turnover din ng DTI ang halagang 25,594,040 pesos na matching grant para sa 30 samahan ng mga magsasaka na ibinigay kahapon sa seremonya na nasa ilalim ng Rural Agri-Enterprise Program for Inclusive Development and Growth o Rapid Growth. Ang Rapid Growth ay isang market-driven project na ang layunin ay patuloy ang pagtaas ng kita ng mga maliliit na mga magsasaka sa pamamagitan ng malakas na ugnayan at pagpapakita ng agro-enterprise sa industriya. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Atin ang kabuang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.